Isang magandang gabi po sa lahat. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? May the grace and the presence of God be upon us all as we do our live devotional program ngayon pong gabi. Binabati ko po ng blessed evening lahat po ng ating kapatiran sa iba't ibang panig po ng ating bansa, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mayong gabi sa tanan. And likewise, good evening po and God bless sa mga naabot po ng programang ito sa iba't ibang panig rin po ng mundo. Salamat po sa mga messages, sa greetings. God bless you all. This evening po, welcome to our live devotional program Into His Presence. Sisimulan po natin ang ating pagmumuni-muni, pagninilay-nilay po sa mga salita ng Diyos, and all together virtually, we will reflect and meditate and will find inspiration po sa mga timeless word ni God dyan po sa banal na kasulatan. Let us pray. Our most precious and loving Father, thank you so much, O God, for this moment. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kalakasan. Salamat, O God, sa victory sa mga hinarap po naming mga hamon ngayong araw. Bless everyone, Lord, especially sa mga namamahinga na ngayon. Pagpalain mo po. At sa amin, nagising pa at nagsasama-sama sa pag-meditate ng salita. Give us knowledge and wisdom. Guide us and forgive us of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon pong gabi, atin pong pagsasalu-saluhan ang mga salita ng Diyos. And ang ating pong focus ngayon ay ang mga salita niya po na mababasa dyan sa Joshua chapter 1 verse 8. I will be taking the moment to read the text. Ang sabi po dito, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Thanks be to God for the reading and for the listening of His words. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa itong tinatawag nating constant walk to remember. Alam niyo po, itong tekstong binasa natin, kung atin lamang pong paulit-ulit na uunawain, makikita po natin na it was
a very powerful passage po. Why? Because it reminds us of the importance, yung tinatawag nating pag-immerse ng ating mga sarili. Diyan po sa mga salita ng Diyos. Not once, not twice a day, but continuously. Ito pong mga salita ng ating Panginoon, it serves as our roadmap. Dahil po tayo ay mga temporaring manlalakbay dito sa mundo, the earth is not our permanent resident. So, sa madaling salita po, nangangailangan po tayo ng paggabay. Nangangailangan po tayo lagi ng tinatawag nating giya. And we can only find this direction, we can only find this perfect compass sa buhay po natin diyan po sa mga salita ng Diyos. Now, if you will depart from the Word of God, try to imagine what will happen to our journey. Magiging topsy-turvy po, magulo, maingay, malungkot, puno po ng kapighatian. So that is why the Bible is telling us the only means to have this so-called peaceful, orderly na journey po dito sa mundo is to have the Word of God. So as we break down po itong mga salita ng Panginoon, and we will try to explore po sa maikling panahon lang, we will be able to realize na ito pong mga salita niya dito sa Joshua chapter 1 verse 8, nagpo-provide po sa atin ng tatlong mahalagang hamon. 3 challenges. So it serves us again, yung sinabi ko po kanina, a constant walk to remember. Ano pang ibig sabihin? Kinakailangan po kasi sa ating paglalakad, sa ating pong paglalakbay, sa ating Kristiyanong pamumuhay dito sa mundo, dapat po lagi nating siguraduhin na tayo ay lumalakad kasabayan at kasama si Kristo. Because the moment we separated or deviate from the trails with Jesus, makikita po natin hindi po maganda ang kahihinatnan ng ating mga pagsisikap o mga bagay na ginagawa po natin sa ating buhay. So either personal po, relational, or sa ministry, kinakailangan po natin magkaroon ng tinatawag nating profound walk with Christ through His Word. Sa mga trails po, kung sino sa inyo ang naka-experience na umakyat ng bundok, may tatlo pong importanteng reminder ang binibigay po ng ng trail master. So, una po, kinakailangan laging mapagmatsyag, lagi pong babantayan ang mga lakad para hindi po matisod o madapa o mahulog sa mataas na bahagi. Pangalawa, kinakailangang iwasan ang pagkakalat na magdudulot ng kasiraan ng kapaligiran. At ikatlo po, ang sinasabi is, do not separate from the trail. Wag na wag kang hihiwalay doon po sa panon. So, ibig sabihin, we need to constantly walk with our co-climbers. So, ganun rin po sa ating buhay, Kristiyano, we need to have this constant walk with God. And we can only rest assured na tama po ang ating paglalakbay sa buhay kapag po meron tayong perfect guide. At ito po ay walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Now, the question is, what are these 3 important challenges from God na makikita natin dito sa kanyang mga salita? Unang-una po, the word of the Lord here in Joshua chapter 1 verse 8 is telling us about having our consistent meditation of His Word. So, a constant walk to remember involves po itong tinatawag nating consistent meditation ng kanyang mga salita. Makikita po natin sa first part po ng text. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. So, masyado pong malinaw ang sinasabi dito ng mga salita ng Panginoon
Kung gusto mong maging maayos ang iyong buhay dito sa sanlibutan, habang ginagawa natin ang iba't ibang mga bagay na ninanais po ng ating puso, higit sa lahat po ang mga bagay na ginagawa natin sa ministry ng ating Panginoon, we need always to depend on the Word of God. Now, how can we show our dependence to God's Word? So, sa pamamagitan po ng tinatawag nating meditation. And this meditation should not be done sa isang panahon lang o sa maikling oras lang or momentary lang. Kinakailangan daw po dito consistent meditation. In fact, this is not a suggestion. The Word of God is commanding us. Inuutusan po tayo ng mga salita ng Diyos na ang kanyang mga salita ay kinakailangan hindi humiwalay sa ating buhay. Kinakailangan lagi po yan na sa ating mga bibig. So the verse begins with the instruction that the book of the law should not depart from our mouth. Klaro po masyado yan. Gaano po ba kahalaga ang mga salita ng Diyos? Ang mga salita ng Diyos? Siyempre, sobrang halaga po. Dahil kung wala ang mga salita ng Diyos, unang-una, hindi po tayo makakamit ng buhay na walang hanggan. Wala po tayong may experience na kaligtasan sapagkat ang salita ng Diyos ay ang ating buhay. So, napakahirap isipin na ang tao ay mamumuhay ng hindi kumikilala sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po ang ating hininga. So therefore, kinakailangan lamang po na upang mag-survive po ang ating spiritual life, we need always to intake this oxygen, spiritual oxygen, from meditating po sa kanyang mga salita. Now, ano po ang sinasuggest nitong tinatawag ng constant meditation? So, constant meditation is telling us to always make reflection sa mga katuruan po na makikita natin sa Scripture. Dahil ang katuruan po na nagmumula sa mga salita ng Diyos ay hindi po kailanman maglilid sa atin sa kamalian. Ang mga totoong salita po at kautusan ng ating Panginoon na nandiyan po nakasaad sa kanyang banal na kasulatan ay lagi pong magbibigay sa atin ng ilaw sa landas na ating tinatahak. Yan po ang sabi ni David, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So sa madaling salita, ang tao ay hindi po maliligaw sa kanyang paglalakbay sa buhay Kristiyano kung ang kanyang ilaw at ang kanyang mapa ay walang iba kundi ang mga purong salita ng Diyos. Ang mga salita ng Diyos po ang kanyang standard kung paano po natin ipapamuhay po itong buhay na meron tayo. So, hindi po ito nagsasuggest ng tinatawag nating pagbasa lang, mere reading of the words, hindi po. We can simply read, pero iba po yung reading into internalizing the Word of God. Sa pag-aaral po ng batas, isa po sa professor ko sa College of Law, sinabi niya na if you really wanted to pass the subject and complete or pass the bar, you need to love the law. Ibig sabihin, mahalin mo ang batas. Tama po yan. Kasi hindi mo maiintindihan ang isang bagay na binabasa mo kung wala yan sa puso. So in other words, nag-i-start po yan mismo sa ating kalooban. Yung earnest intention po natin na ma-learn yung mga bagay na pinag-aaralan natin. So, mas higit po na mahalaga na mahalin natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, hindi lang po ito isang bagay na kung saan babasahin at makakalimutan natin pagdaan po ng mga araw. To really consistently meditate sa mga salita ng Diyos, kinakailangan po meron tayong pagmamahal sa kanyang mga salita. 'Di ba? Yan po ang sinabi ng salmista, "Thy word I hid in my heart so that I will not sin against thee." So ang paghihid po o ang pagtatago po, ang pagkukubli po natin ng mga salita ng Diyos sa puso natin ay isang paraan on how we indeed consistently meditate sa kanya pong mga salita.
So, nag-e-enjoy po tayong magbasa ng maraming comments sa Facebook. Nag-e-enjoy po ang mga tao sa pagbabasa ng mga nakasulat sa tabloid o kaya yung mga mahilig magbasa ng mga iba't ibang klase ng mga books o textbook, 'di po ba? Kasi sabi po natin na ang knowledge daw po ay makukuha kapag palagi ka pong nagbabasa. Pero take note, the greatest of all knowledge po na dapat meron ang tao, lalong-lalo na ang anak ng Diyos, is yung knowledge na nagmumula po sa salita ng ating Panginoon. Kasi ito po ang magsisilbing karunungan natin upang kung papaano po natin ikakamada ang bawat bagay sa ating buhay, lalong-lalo na po para maunawaan nating mabuti kung ano po yung kalooban ng Diyos sa atin. And how can we successfully and effectively uh, continue doing the works of the Lord. So yan po ang unang-unang bagay na sinasabi dito. Constant walk to remember involves consistent meditation of His Word. Pangalawa po, ang text rin po na binasa natin does not only reminds us about having consistent meditation of His Word, it also reminding us about our observance and obedience of His precepts. Ano pong ibig sabihin nito? Kinakailangan daw po natin ang palagiang obserbasyon. Ibig sabihin, lagi po nating titingnan kung ang ating pong mga gawi sa buhay ay naaayon po sa nakasulat o nakatala sa kanyang mga salita. Observance means is not simply looking at the text. Observance means beyond yung tinatawag nating pagdidikit po ng mga verses sa ating mga kwarto o pagdidikit nito sa ating mga libro o saan-saan pa. The observance of the Word of God or the precepts of the Lord is more than that. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 3, okay, verse 2 ni Apostle Paul, you are our epistle written in our hearts, known and read by all men. Paano po natin 'to ire-relate dito sa sinabi sa mga salita ng Diyos dito po sa Joshua? Kasi sabi po dito sa second part, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Di ba po, inutusan tayo ng Panginoon na sa ating pong buhay bilang mga anak niya, bilang mga Kristiyano, bilang miyembro po ng kanyang iglesia, kinakailangan isabuhay po natin ang kanyang mga salita. So, hindi lang po hanggang sa mga salita lang po tayo na mamumutawi sa ating mga labi, kundi kinakailangan rin po makita yung bagay na sinasabi natin. So, ito po yung tinatawag ng sanlibutan na walk your talk. Okay? O kaya yung ibang termino na ginagamit is live what you preach. So, ibig pong sabihin nito, the proper observance of God's precepts or teachings is the application ng mga napag-aralan natin, ng naintindihan natin sa kanyang mga salita. Kasi yung una po, consistent meditation of His Word. Now, this is not just merely reading the books, this is not merely memorizing the verse, but it is internalizing. Kapag i-internalize po natin ang mga salita ng Diyos, this is, it will be translated into action. Yun po ang sinasabi nating observance. And kasunod po ng observance, yung application ng mga salita ng Diyos na ating binasa at na-meditate is yung pag-obey. So, makikita po natin dito na napakahalaga ang pagsunod o pagtalima sa mga kalooban po ng Panginoon. And magka-question tayo, gusto nating malaman ano ba talaga ang mga kalooban ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak, sa buhay ng bawat Kristiyano. Well, nandiyan po lahat nakasulat, provided sa mga salita ng Diyos. Sometimes po, nakakalimot tayo kung ano po talaga ang tunay na layunin ng Diyos sa ating buhay. Nagkakaroon po tayo ng kalituhan. Ito ba talaga ang naisin ng Diyos sa akin? Gusto ba talaga niya akong magsilbi? Gusto niya talaga akong gawin ito, ang mga bagay na ito? How can I determine whether the things that I am doing is the will of God? So, definitely go back to the Bible. Kasi nandoon po lahat. Sinasabi po sa atin kung ano po yung tama
at bagay na dapat pong gawin natin bilang kanyang mga anak. So it is not enough to know the words. We must also live them out in our daily lives. Sabi po, balikan natin yung sinabi ni Paul kanina sa mga Korinto. Ano sabi niya? Because we are the living epistle, constantly being read by men. So binabasa po tayo. So ibig sabihin, kahit hindi po pala natin sinishare yung mga salita ng Diyos, but the way how we live, makikita po talaga nila si Kristo sa buhay natin. So, true success, okay, and prosperity po sa buhay natin is by aligning our action dun po sa prinsipyo ng Diyos na naka-outline po yan sa kanyang banal na kasulatan. So, yan po yung pangalawa. Okay? We need to remind ourselves that we must constantly observe and obey all of His precepts. Pangatlo po, ang sabi dito, sa last part po ng Joshua chapter 1 verse 8, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, let me recap yung number 1 po. Constant walk to remember means we need to have our consistent meditation of His Word. Pangalawa po, we must have a consistent observance and obedience of His precepts. So kapag nagawa po natin tong first at second, ito pong third, yung nasa last part ng text, it is actually the outcome. Ito po yung resulta. Sabi po again dito, meron po siyang promise dito, the promise of prosperity and success. Now, take note, wag po nating bibigyan ng maling implikasyon yung word po, yung salita dito na prosperity as merely suggesting na kapag palagi tayong nagme-meditate sa mga salita ng Diyos, kapag ipinamuhay natin ang kanyang mga kautusan, kapag ino-observe natin at naging obedient tayo sa kanya, yung ninanais nating kayamanan at karangyaan sa mundo ay bibigay sa atin. Hindi po. Ang prosperity po dito o ang success is not contingent on worldly measures. Hindi po. It is not dependent on the amount of money na pwedeng ibigay ng Diyos sa iyo kapag natutunan mo ang kanyang mga salita. It is not about having a house or a car. Kapag patuloy kang nag-observe at nag-obey sa kanyang mga katuruan o sa kanyang kautusan. No. Prosperity here is about spiritual. So this is not it don't speak about yung mga tinatawag po natin na mga bagay na pwede lang pong mabulok sa sanlibutan. So ito po yung tinutukoy ni Jan na yung na hope at prayer niya sa lahat ng mga anak ng Diyos. Na ang sabi niya, naway pagpalain kayo ng Panginoon, umunlad ang inyong mga kaluluwa, kung paano umuunlad ang inyong pisikal at mga material na aspeto. So sa madaling salita, ang pinaka higit na mahalaga sa mata ng Panginoon is yung pag-prosper po natin sa ating spiritual aspect. So the promise of prosperity and success should be focused on our spiritual growth. So when we prioritize His Word at isusundin po natin ang kanyang mga kautusan, mangyayari at magaganap po itong tinatawag nating paglambo. Okay? O itong spiritual growth and development po na gusto ng Diyos na ma-experience ng bawat anak niya. Hindi po niya nais na tayo'y maging stunted sa ating pong spiritual na buhay. Hindi niya po gusto na hindi tayo o manatili na lang po tayong bata sa ating pananampalataya. Hindi niya po nais na hanggang ganito na lang po yung nakakonfine ang ating ministry. Kasi gusto niya po na mag-ano tayo, umunlad at maging epektibo po sa lahat ng bagay, sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. So at ito po ay mangyayari lang kapag ating pong niyakap, inaral ang kanyang mga salita at ating pong ipinamuhay at sinusunod po ang lahat po ng kanyang naisin sa ating buhay. So the word or the text na binasa po natin dito promises us the perfect guide para po sa landas na ating tinatahak tungo po sa totoong success, sa totoong kagalakan, sa totoong tinatawag nating buhay na may kapayapaan.
So it transcends all material wealth and temporal achievements na pwede pong makuha ng tao sa sanlibutan. So therefore, to conclude, mga kapatid, paano po natin i-apply ito pong text na binasa natin na sinabi po ni Joshua dito sa chapter 1 verse 8? So the best practical application po, unang-una, kinakailangan magkaroon po tayo ng panahon for daily reading of God's Word and meditation. So ito po ang kulang sa maraming anak ng Panginoon. Maybe because we are too busy doing things na pinagkakaabalahan po natin sa mundo. Pero ang sabi po ng Panginoon, let's take time. Mag-chunk po tayo ng oras sa ating buhay. Ilaan po natin sa pagkakaroon po ng time for devotional para po pag-aralan ng kanyang mga salita. Pangalawa po, let us seek to understand and obey God's commandment in all aspect of our life. Let the Word of God mag-shrink po sa ating puso at isipan. At pangatlo, let us trust in God's promises of success, not material, not financial, okay? But spiritually as we walk in obedience to His Word. So, mga kapatid ko dyan kay Kristo, to wrap up our tonight's devotional, so the Word of God is a great encouragement po sa ating lahat to have this constant walk to remember. We should always go back to what we have committed dyan po sa Panginoon. So, ang sabi nga po dito, as we constantly walk with the Lord, we must always remember that we need to have a consistent meditation of His Word. Pangalawa po, let us always have a constant observance and obedience po sa kanyang mga kautusan. At pangatlo, magkakaroon po tayo ng tinatawag nating assurance or outcome of our diligent walk with God. So wala pong imposible sa Panginoon. If He sees that we are doing all of these things thoughtfully, faithfully para sa Kanya, then God will really pour out all of His blessings sa bawat isa sa atin. Yan po ang sinabi niya, di ba? Sa Jeremiah, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. So if we put God first, then the rest of the things na dinidesire po nating puso, ibibigay o idadagdag lang po yan ng Panginoon sa atin. So maraming salamat po sa kanyang mga salita. So let us commit ourselves to a life of continual meditation on God's Word, faithful observance of His commandments, and unwavering trust in His promises. Maraming salamat po sa pagsama sa akin virtually sa ating pong live devotional program ngayong gabi. Sa pagsasara po, inaanyayahan ko pong muli ang lahat sa panalangin. Our great God and loving Father, we are so thankful, O God, for the word na iyo pong ibinahagi sa amin ngayong gabi. Salamat po, O God, because in a simplest way, O God, na-remind po kami nito kung ano po ang pinaka malaking challenge na ibinigay mo po sa amin. Lord, we know and we do believe na isang bagay lang po ang nais mong makita sa amin. At yan po ay ang lumago po kami sa aming spiritual na buhay. The rest will just follow, O God. If you saw us observing thoughtfully your words and living our life faithfully po sa ilalim po ng iyong layunin. Lord, in times na nabibigo po kami na gawin ang mga bagay na nais mo sa aming buhay. May mga panahon po na medyo tumataliwas kami sa iyong hangarin. Panginoon, teach us to go back. Help us, Lord, to learn how to constantly meditate on your word. Tulungan mo po kami, Lord, na magkaroon ng puso at isipan na magniningas para po laging ilagay ang aming sarili in total observance and obedience po sa iyong mga kautusan. Help us, O God, because without you we are nothing. Salamat po. As we sleep,
tonight, bantayan mo po kami hanggang sa paggising sa umaga, O God. I-bless mo po ang lahat ng iyong mga anak, saan man po sila ngayon na bahagi ng mundo. Ang iyong pagpapala, Panginoon, ay sumakanila. Ibigay mo po sa amin, Lord, ang mga desires namin puso according to your will and time. Forgive us of our sins. Thank you, O God, for everything. In Jesus' name we pray. Amen. Muli po, ito ang ating live devotional program, Into His Presence. Maraming salamat. Magkita po tayo sa susunod na mga gabi. God's willing. May God's presence be with us always. Have a good night rest po. And to God be the glory.